Magandang araw sa iyo. Madalas nating marinig, di ba, yung mga usapin tungkol sa lupa. Sino ba talaga ang may-ari? Lalo na paano kung kailangan ito ng gobyerno para sa, alam mo na, pampublikong gamit. Oo, laging issue yan. Mahirap minsan intindihin kung paano ba talaga ang patakaran diyan. Kaya nga, ngayon meron tayong tatalakay na isang mahalagang desisyon ng Korte Suprema. Ito yung kasong GR No. 272507. Ang nagharap dito yung Department of Education, DepEd, at isang private individual, si Princess Joama Marcosa A. Caleda. Ito yung tungkol sa lupa sa Cagayan, tama? Yung matagal nang may nakatayong eskwelahan. Eksakto. Yun nga ang tanang eh. Kasi matagal nang ginagamit ng paaralan yung lupa, so sa kanila na ba dapat yun? O mas mangingibabaw ba yung karapatan ni Caleda na siya yung may hawak ng titulo? Interesting yan. At saka, paano yung issue ng eminent domain? Yung kapangyarihan ng gobyerno na kumuha ng lupa? Yun nga. Kasi parang hindi nila ginamit yung tamang proseso dito, umuko pa lang sila. Hanggang kailan ba pwedeng lumaban yung may-ari? Maraming legal na tanong na kailangan sagutin dyan. Tama. Kaya sige, himayin natin ito. Paano ba binabalanse ng batas yung pangangailangan ng publiko at yung karapatan sa pribadong ari-arian? Okay, simulan natin sa background. Ano ba yung pinag-aawayang lupa mismo? Okay, ito yung lot number 7421. Malaking lote ito mahigit 10,000 square meters sa Solana, Cagayan. Dito mismo nakatayo yung Solana Freshwater Fisheries School o SFWFS. Pampublikong paaralan yan, under DepEd. Okay, malaking lote nga, 10,000 square meters. E paano pumasok si Princess Caleda dito? Ano yung claim niya? Si Caleda, ang sabi niya, binili niya raw yung lot 7421 noong November 2014. Galing daw sa mga tagapagmana ni Bueno Galebo. Si Galebo, yung original na rehistradong may-ari, based sa Original Certificate of Title, OCT number 4975. OCT, so may titulo talaga. Oo, at take note, yung OCT na yun, kasama din pala yung katabing lote, yung lot 7420. Mas malaki pa yon, mga 15,000 square meters. Teka, kung si Galebo, ang original owner, at naibenta kay Caleda yung 7421, paano naman napunta dyan yung SFWFS? Kasi sabi mo matagal na sila dyan, diba? Yun nga yung naging punto ng DepEd. Ang sabi nila, nakuha raw nila yung karapatan sa lupa based sa isang deed of sale noong 1965 pa. Sa pagitan daw ni Galebo at nung Director of Vocational Schools noon. 1965, ang tagal na pala nun. So may bentahan pala nangyari. Noong 1965, yung katabing lote, yung lot 7420. Hindi yung 7421 kung nasan yung eskwelahan? Eksakto, hindi yung 7421 na subject ng kaso. So, kahit sabihin nating matagal na ngang nandun yung SWFS sa lot 7421, hindi pala yun ang nabili nila based dun sa 1965 deed of sale. Naku, malaking pagkakamali yun. So magkaiba talaga ang claim. DepEd may 1965 sale pero para sa lot 7420. Si Caleda may 2014 sale para mismo sa lot 7421. Ano na ang ginawa ni Caleda nung nalaman niyang okupado pala yung nabili niyang lupa? Noong 2014 din, after niya mabili, nagpa-survey siya. Doon niya nga nalaman na, teka, yung SWFS pala nandito sa lote ko. So, kumilos siya agad. Nagpadala siya ng mga demand letter sa DepEd 2015 hanggang 2016. Hinihiling niya na umalis na sila. Pinansin ba siya ng DepEd? Ayon sa records, hindi raw. Kaya no choice si Caleda, nagsampa na siya ng kaso. March 2016, nag-file siya ng recovery of possession with damages sa MCTC. Sa Municipal Circuit Trial Court muna. Anong hatol ng MCTC? Pinabura ng MCTC si Caleda, yan ay noong January 2020. Sabi ng korte, si Caleda daw ang may better right of possession. Napatunayan niya yung pagmamay-ari niya through dun sa extrajudicial settlement and seal galing sa heirs ni Gallego. So inutusan ng DepEd na umalis. Oo, umalis sa lot 7421 at ibalik kay Caleda. At kinumpirma din ng MCTC na yung 1965 deed of sale ng DepEd para nga sa lot 7420, hindi sa 7421. Siyempre, umapila ang DepEd, di ba? Oo naman, umakyat sila sa Regional Trial Court sa RTC.
Ano sabi ng RTC? Ganun din. Kinonfirma lang ng RTC yung desisyon ng MCTC. November 2021 yun. Dinagdag pa ng RTC na dahil registered yung lupa under the torrent system, hindi pwedeng makuha ng DepEd by prescription, kahit gaano pa sila katagal doon. Hindi pa rin sumuko ang DepEd. Hindi, makyat pa sila sa Court of Appeals, sa CA. At ang CA, Same result. September 2023, kinatigan ulit ng CA si Caleda. Malinaw daw talaga yung titulo ni Caleda. Yung ebidensya ng DepEd para sa Lot 7420. Tinanggihan din ng CA yung motion for reconsideration nila noong March 2024. kaya ang last resort, Korte Suprema na. Tama, via petition for review on certiorari. Dito na pumapasok yung mga malalalim na legal doctrines. Sige, dito na tayo sa Korte Suprema. Ano yung mga naging key arguments ng DepEd? Siyempre katulong na nila ang OSG dito. Basically, dalawa yung major arguments nila. Una, yung eminent domain, sabi nila, government agency sila, public use, yung purpose, paaralan, matagal na sila doon. Hindi na raw sila dapat basta mapaalis kasi para sa public interest yun. Okay, eminent domain. Ano yung pangalawa? Pangalawa, laches. Yung konsepto na parang natulog daw sa pansitan si Caleda at yung mga nauna sa kanya, yung mga heirs ni Galebo. Hinayaan daw kasi nilang gamitin ng SFWS yung lupa for more than 50 years nang walang reklamo. So parang napabayaan na raw yung karapatan nila. Okay, let's unpack. Unahin natin yung eminent domain. Kapangyarihan ng gobyerno mong kumuha ng lupa, pero may bayad dapat, di ba? Ano sabi ng Supreme Court dito? Malinaw ang korte, totoo, may kapangyarihan ng Estado na eminent domain, napakalakas niyan. Pero, at ito yung crucial, may tamang proseso yan, kailangang magsampa ng formal expropriation case. Na hindi ginawa ng DepEd. Kasong ginamit ng DepEd, like yung sa National Transmission Corporation. Sabi ng korte, iba yon, public utility yon at malaki ang disruption kung alisin. Dito sa DepEd, hindi raw ganon. At higit sa lahat, hindi nila sinamulan yung tamang proseso ng expropriation. Hindi sapat yung basta umuko pa lang. So bagsak yung eminent domain argument nila dahil walang expropriation proceedings. Okay, paano naman yung laches? Kasi 50 years mahigit, di ba? Parang may point na ang tagal na nun. Dito naman pumasok yung lakas ng torrent system. Ito yung sistema ng pagpaparehistro ng lupa natin. Paulit-ulit na sinasabi ng Korte Suprema, hindi uubra ang depensa ng laches laban sa isang torrents title. Kahit gaano katagal. Oo, kasi yung titulo, yung OCT number 4975 sa pangalan ng heirs ni Galabo na pinagkuhanan ng karapatan ni Casaleda ay indefeasible. Ibig sabihin, hindi basta-basta natatalo ng simpleng tagal ng panahon o ng aligasyon ng pagpapabaya. Ang titulo ang pinakamatibay na ebidensya. At sinabi rin ng korte na hindi naman talaga nagpabaya si Casaleda. Tama, nung nalaman niya in 2014, kumilos siya. Demand letters in 2015, kaso in 2016. Wala pang 2 taon. Saan ang laches doon? Wala. Malinaw. Ang lakas pala talaga ng titulo. Importante yan para sa mga may lupa. So, kinilala ng korte ang titulo ni Casaleda, bagsak din ang laches. Pero inisik ba nila yung, alam mo na, yung katotoalan na eskwelahan yon, public service? Actually, na-address din yan. Sabi ng korte, may mga kasong araw na pinapayagan ng gobyerno na manatili, lalo na kung may acquiescence or pagpayag, kahit implied lang, mula sa may-ari noon, at kung malaki na ang gastos ng gobyerno sa improvements. Pero may ebidensya ba ng pagpayag dito? Wala raw na ipakita ang DepEd. So, ang pag-occupy nila, considered as by mere tolerance lang. Parang pinayagan lang pansamantala, pero hindi ibig sabihin nun isinuko na ng may-ari yung lupa. May nabanggit ka kanina about just compensation, yung kaso ng DPWH versus Texon. Oo. Doon sa Texon case, sinabi na kung kinuha na ng gobyerno at nagamit for public use without expropriation, baka ang remedy na lang ng may-ari ay just compensation, lalo kung hindi na practical ibalik. Applicable ba yun dito? Sabi ng korte,
Hindi pa naman napatunayan dito kung feasible pa bang ibalik yung lupa. At saka, ang kaso dito ay aksyong publisyana pagbawi ng possession, hindi expropriation case. Okay. So, importante yung nature ng kasong filed. Aksyong publisyana para sa possession. Oo. Quick review lang. Forcible entry, unlawful detainer, MTC yon. Within 1 year. Pag lumagpas 1 year, action publisyana sa RTC for possession. Pag ownership ang habol, action reinvindicatoria sa RTC. Itong kay Caleda, action publisyana. Sige, napakalinaw ng paliwanag. So, after all the arguments, ano ang final verdict ng Supreme Court? Ang final na hatol sa desisyon ni Senior Associate Justice Leonen noong April 21, 2025, denied ang petisyon ng DepEd. So, panalo si Caleda all the way? Oo, kinatigan ng Korte Suprema yung mga desisyon ng CA, RTC at MCTC. Ang utos, DepEd, lisanin nyo ang lot number 7421 at ibalik ang posisyon kay Princess Caleda. Pero paano na yung eskwelahan? May mahalagang clarification ng korte. Sabi nila, itong desisyon ay tungkol lang sa possession. Hindi nito pinipigilan ng DepEd na magsampa ng hiwalay na expropriation case. Pwede pa rin nilang kunin legally. Pwede, kung dadaan sila sa tamang proseso ng expropriation at babayaran nila si Caleda ng just compensation. Binuksan ng korte yung option na yon. Napakilinaw. Kahit matagal na, kahit gobyerno, kung walang titulo at walang tamang proseso, mananaig ang registradong may-ari. Ang lakas ng Torrens title at ng due process. Talaga, ipinapakita nito na hindi pwedeng shortcut. Kahit gaano kahalaga ang purpose like education, kailangan pa ring igalang ang batas at ang karapatan sa pribadong pag-aari. Grabe, ang daming aral. At ito, nag-iiwan ng tanong para sa iyo na nakikinig. Kung ikaw ang DepEd ngayon, talo ka sa kaso pero alam mong kailangan ng community yung school. Ano ang gagawin mo? Itutuloy mo ba ang expropriation? Magandang tanong yan. At isa pa, sa tingin mo sapat ba yung mga batas natin ngayon para balansehin yung rights ng private owners at yung public need for facilities? May kailangan bang baguhin? Ano masasabi niyo? May experience ka ba na katulad nito? I-share mo naman ang insights mo. So, para lang i-recap yung mga key legal points natin. Una, eminent domain, kapangyarihan ng gobyerno kumuha ng private property for public use, pero may proseso, expropriation, at bayad, just compensation. Pangalawa, laches. Yung pagpapabaya sa karapatan, pero hindi ito effective laban sa Torrens title. Pangatlo, Torrens system. Sistema na nagbibigay ng indefeasible title, napakatibay na ebidensya ng ownership. At pang-apat, action publisyana. Kaso para mabawi ang possession after 1 year. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa paghimay ng kasong ito. Sana nakatulong ito sa pag-unawa mo sa usapin ng lupa at batas. Kung nagustuhan mo at nakita mong valuable ang discussion, please subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating pagtatalakay. Tandaan lang po, ang ating pinag-usapan ay base sa desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas sa GR number 272507, Department of Education versus Princess Joema Marcosa A. Caleda na may petsang April 21, 2025.